Narito nga pong News TV Quick Response Team sa NAIA Terminal 3 kung saan bandang alauna kanina ay nagkaroon po ng aberya dito matapos pong magbitaw ng salitang may kaugnayan sa pagpapasabog ng eroplano ang na-hold at kasalukuyan pong inimbestigahan. Mismong yung flight pong yun ng Air Philippines sa patungong Palawan ay hindi na po nakalipad dahil kinailangan pong pababain ng mga otoridad ang lahat ng pasahero at i-offload din po pati yung mga kargamento nila. Kinailangan din pong ipaklear sa K9 at mga bomb experts ito pong eroplano dahil ang anumang salita po na may kinalaman sa bomba o kahit ito'y pagbibiro o hindi ay tinuturing pong seryoso. Base na rin po yan sa Republic Act 1726 na sinusunod po ng Aviation Security Group. Ito raw po ay nakakabahala para na rin sa kalagayan o kaligtasan ng lahat ng pasahero. Kaya po ito'y tinuturing nila na seryoso kahit pa po ito'y biro. Kanina po ay nakausap natin ito pong isa sa o yung mismo pong nagsabi nito na sinabi niyang eksaktong sinabi po niya ay sumabog na kung sumabog sa loob mismo ng eroplano. Siya po ay isang imam at papunta po siya sa Palawan para po sila'y dumalo sa isang religious activity doon. Ang tinatawag pong yon ay masturat. Kabilang po siya sa 10 o 9 na mga Muslim na kasama po ang kanilang mga asawa at anak para nga po dumalo sa pagtitipon na ito sa Puerto Princesa, Palawan. At sila po ay mga Maranao na nanggaling po ng Quiapo. At ayon po dito sa religious leader na si Imam Muhammad Soror, nabitiwan niya ang mga salitang sumabog na kung sumabog matapos pong hindi pumayag yung isang pasahero ng eroplano na lumipat po ng upuan sa kabila po ng kanila pong pakiusap. Dahil ang paliwanag po ni Imam Soror ay ipinagbabawal nga po sa kanilang relihiyon na makatabi ang lalaki na hindi naman kaano-ano ng kanilang mga asawa o di kaya po ay anak na babae. Sa pagkakataon pong ito ay anak na babae po ni Imam Soror ang dapat po na makakatabi ng lalaking pasahero. Pero bandang huli nga po ay napapayag din na lumipat ng lalaki. Pero huli na po ang lahat dahil nga po nabitiwan na ni Imam Soror ang salitang sumabog na ng sumabog. Narito po ang aking report. Sila ang grupo ng mga Muslim na papuntang Palawan para sa isang religious activity na kung tawagin ay masturat. Aalisan ng kanilang eroplano kaninang pasado launa ng hapon. Pero kinailangan ibalik ng piloto ang eroplano matapos na makarinig ng mga salitang may kaugnayan sa pagpapasabog. Aminado si Imam Muhammad Soror na nabitawan niya ang mga salitang ito. Bugso raw ito ng kanyang damdamin matapos na hindi pumayag ang lalaking pasahero na lumipat ng upuan matapos nilang pakiusapan. Ayon kay Imam Soror, ipinagbabawal kasi sa kanila reliyon na makatabi ng mga asawa o kanilang anak na babae ang lalaking di nila kaano-ano kahit sa upuan lang lalo pat papunta sila sa 10 araw na religious activity sa Palawan. Pinag-isapan yung lalaki na baka pwede, wala namang mawawala, di ba no? O lilipat ka lang ng upuan. Na dahil ganun nga, ang natitira doong bakanting upuan ay katabi ay lalaki. Sabi ng amer namin, sabi niya, sige, dito na kami 3. Pati yung 2 stewardess po ay pinapakiusapan, ayaw talaga. Kaya tumuloy po ako, sabi ko, dito na lang kami, 4. Sabi niya, hindi yan pwede. Sabi ko, sumabog kung sumabog. Yun lang po ang Kung bagay, pagkatapos po yun, sabi na, sige, lilipat na ako doon. Yung pasahero, lumipat doon. At kami po ay umupo ng matiwasay. Dahil sa mga binitiwang salita ni Soror, binalik ng pilotong eroplano sa tarmac bilang standard operating procedure. Pinababa rin ng mga pasahero, pati na ang lahat ng bagahe upang may pa-clear sa K9 at mga pulis ang eroplano sa bomba. Seryoso man o hindi ang binitiwang salita, iisang pagtingin sa threat level dito ng mga otoridad. Inihiwalay rin ang grupo ni Soror na kinabibilangan ng kanyang asawa at anak sa iba pang pasahero para maimbestigahan. Pinagsisiyang ko po yun na hindi maganda yung aking nabitaw na salita. Gawa po na hindi maganda po yun. Ngayong hapon, dumagsa naman ang mga taga-suporta ng IMA sa tanggapan ng Aviation Security Group o ASG.
May paalala rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga pasahero. So, konting ingat lang po sa ating mga binibitiwang salita dahil ayaw din naman natin na makapagbigay ng hindi nararapat na takot or pangamba sa mga makakarinig yung ating mga binibitiwang mga pagbibiro. Kakasuhan ng ESG naturang imam base sa Republic Act 1726. Proven na 5 to 6 years yan eh. Imprisonment. Tapos may kakulang multang mga siguro 5 to 10,000. Sa puntong ito po ay makakasama po natin si Superintendent Pintado. Siya po yung Manuel Pintado. Siya po yung hepe ng Aviation Security Group. Kaugnay pa rin po nung kanina pong naantalang flight ng Air Philippines dahil nga po sa mga salitang may kaugnay sa pagpapasabog. Magandang gabi po sa inyo, sir. Good evening. Magandang gabi sa inyo lahat at sa lahat ng mga nakikinig dito. Colonel, yung pong grupo nila, Imam Soror, ay nasa tanggapan pa rin niyo po para imbestigahan? Yes, nandito. Kasama niya ngayon yung mga taga-Air Philippine, yung complainant. Opo. At paano po ang mangyayari dito? Sigurado may kaso to kasi hindi ito biro talaga eh. Yes, definitely. Kakasuhan namin to. Kaya nga, lagi namin pinapaliwanag sa kanila to, yung ating mga pasero, na huwag kayo magbibiro dahil hindi namin kayo bibiruin din. Sigurado kakasuhan namin kayo. Opo, at kahit pa biro, yun po ang dapat maliwanagan ng mga pasero. Kahit pa biro, kahit anong salita man may kinalaman sa pagpasabog, talagang seryoso po yung mga otoridad dito na ibaba sila at arestuhin. Yes, definitely. Lalo kung nandito ka na sa loob ng terminal, o kaya lalo yung ginawa nito si Iman, nasa loob na siya ng eroplano. Opo. So nagpanic yun nung narinig yung sinabi niya. Paano po nangyari dun sa eroplano kanina? Na-clear na ho ba o natapos na yung mga procedure na kailangan na pagdaanan? Yes, definitely. Since si Iman ang suspect, so SOP namin yan, yung mga gamit niya, pinamoy namin sa ASO at sa aming mga special unit na lahat ng kanilang bagay. Kasi pito sila, kasama niya yung asawa niya saka yung isang anak niya. Opo, opo. At yung mga hanggang kailan po sila magtatagal doon sa inyong tanggapan? Well, definitely. Dokumento lang namin to. Nandiyan na rin yung abogado niya, nandun na rin yung abogado ng complainant. So pagkatapos ito, i-inquest na namin sila sa Pasay. Opo. At para malaman din lang ho ng mga kababayan natin na itong ganitong, hindi naman niya sinasadya, sabi niya kanina, yung pagkakabitaw niya, hindi ho ito nakukuha sa pakiusapan, ano? Yes, hindi. Uh-huh. Kanina talaga nagsisisi siya na sinasabi niya talagang nagkamali siya. Opo. Sa pagsalita niyang sasabog. Opo. Meron ho ba kayong impormasyon na kung yung iba mga kasama niyang pasahero nakalipad na? Well, yung kalahati supposed to be, there are 14 in the flights, no? So half of them were able to take the flight going to Puerto Princesa. Opo. Siguro sir, panghuling salita po, ano po yung paalala niyo ulit sa mga kababayan natin? Well, salamat Jiki. Sasamantalayin namin to sa pangunguna ng aming director, si General De Suasido, ay gusto namin parating sa lahat ng mga pasero o yung mga naghahatid dito na iwasan natin po yung magbiro. Kasi po, pag kayo ay nagsalita o kung ano man yung kanyang biniro nyo against sa aeroplano o sa mga pasero na makaka-harm to, ay definitely maku-question kayo at amin kayong papailan ng kaso. Maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Thank you, brother. Si Superintendent Manuel Pintado, siya po yung hepe ng Aviation Security Group.